Sa puntong ito, alamin naman natin ang involvement ng mga kalalakihan sa family planning. Kasama si Director Lolito R. Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Director Tacardon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Jos at Sekweng at sa lahat po ng sumusubaybay po ng Bagong Pilipinas. Director, sa pagdiriwang po ng Father's Day, binigyan diin ng CPD na ang papel ng ama ay hindi na lamang bilang haligi ng tahanan, kundi bilang aktibong kapareha sa pagpaplano ng pamilya. Paano po nagbabago ang konsepto ng pagiging ama sa panahon ngayon? Totoo po yun, ang ini-emphasize po natin ngayon actually is yung evolving shared responsibility between couples. Dati-dati po kasi tinitignan natin po ang mga tatay na somebody na gumagawa ng decision kung ano yung gusto niya, siya lang po yung natutupad. No, ngayon po kasi ay in-emphasize natin na ang pagbuo at susuporta at pagsiguro na maging maginhawa ang pamilya ay shared responsibility po ito between the wife and the husband and both parents. Kaya ang kalalakihan ay inaasahan natin na hindi lamang siya taga-provide ng financial support actually doon sa kanyang pamilya, but even the emotional, psychological and other non-financial needs of the members of the family ay dapat katuwang na rin po ang mga kalalakihan. Sir, matagal nang nakikita na mas madalas inaangat sa kababaihan yung usapin tungkol sa family planning. Bakit po mahalaga na mas makiisa at mas makilahok ang mga lalaki sa pagdedesisyon tungkol sa reproductive health ng pamilya sa panahon ngayon? Totoo po yun, kasi mas alam po natin na ang pag-exercise ng reproductive health rights po natin ay hindi lamang po burden ng mga kababaihan, kasi parehas yung magulang ang nagtataguyod ng mga anak, kaya nararapat lamang po na shared decision po ito. Kaya ayun nga lamang, nakakalungkot na yung karamihan po sa ating mga family planning methods are exercise ng mga women. At mababa pa rin po yung uptake ng ating mga kalalakihan, lalo na sa paggamit po ng family planning, and we usually find na this is because of the misconceptions na nakikita nila. Like for example, yung male sterilization o vasectomy na dapat ay tinataguyod or ina-uptake ng mga kalalakihan. Medyo hindi pa ganun kataas yung participation. Kaya sabi natin, at least man lang sana, even in the decision kung ilan at kailan magkakaanak ay dapat shared yung responsibility between the wife and the couple para mabigyan din po ng decision-making power din yung kababaihan sa mga aspeto at mga decision na ginagawa tungkol dito. Okay. Kumusta po ang datos natin, Director, dito sa ating bansa ng mga lalaking kumukuha ng no-scalpel vasectomy at condom acceptors? Ano po ang sinasabi dito tungkol sa pagbabago ng pananaw ng mga lalaking Pilipino sa responsabling family planning? Tumataas po yung bilang, pero yung in terms of proportion ay nasa less than 1% pa rin po ng mga kalalakihan. Ang uptake po natin dito medyo mababa, pero isang magandang balita is nadadagdagan naman. So ang ibig lang sabihin nito ay sa tamang pagbibigay, sa tamang impormasyon siguro at tamang panghihikayat po sa kanila, nababago yung kanilang perspektibo at ma-assume nila yung nag-evolve ng kanilang role sa pamilya, lalo na sa mga bagong panahon ngayon. Baka sakaling mag-increase pa to, patuloy na nakikita natin yung increased involvement ng mga kalalakihan sa responsible parenthood and in the overall upbringing po ng pamilya. Sir, ano naman po yung masasabi ng CPD sa mga may paniniwala pa rin na ang paggamit ng family planning methods ay nakakababa o nakakawala ng pagkamacho ng isang lalaki? Opo, yan po yung nakakalungkot. Isa sa mga misconception po na nakikita pa rin po natin. Pero hindi po talaga totoo yan. Kasi hindi naman po naapektuhan ng vasectomy. For example, yung sa testosterone, mga physical na anyo ng kalalakihan, even the kanilang mga emotion na nararamdaman, ay nananatili po yan normal. Even if this undergo yung vasectomy. Siguro ang importante rin po ay
talagang mabigyan sila ng tamang impormasyon when they decide po to get this kind of family planning service. At kaya po hinikayat natin na bago po mag-decide yung mga mag-asawa, dapat sumasungguni po sila sa kanilang health facilities and mga health professionals upang mabigyan po sila ng tamang impormasyon at magabayan po ng tama yung kanilang desisyon. Okay. Maliban po sa misconception sa masculinity, Director, mayroon pa po bang mga hamon o paniniwala sa lipunan na nagiging hadlang para sa mga lalaki na makibahagi nga po dito sa family planning at paano po ito tinutugunan ng CPD? Opo, karamihan po talaga is misconception in addition doon sa pagkabawas ng kanilang pagiging pagkalalaki. Isang malaking misconception is yung pagiging impotent or baka hindi na mag-erect or maapektuhan yung kanilang potency bilang lalaki, or sabi kasi nila pagkabaog pagkakapon, so iyan yung isang misconception na umiiral sa ngayon na nilalabanan natin ng tamang impormasyon. At syempre din po yung mga health related effects po nito na wala rin naman pong katotohanan. So talagang ang panlaban lang po talaga nito is pagbibigay po ng tamang impormasyon po sa kanila. And isang ginagawa po natin is, since ang mga kalalakihan po ay hindi naman madalas pumunta sa mga health facilities, ang isang approach na ginagawa natin is yung peer-to-peer na pagbibigay ng information. Kaya po meron tayong programa ngayon sa CPD, yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ito ay pag-educate sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanilang mga peers at mga kasamahan, upang alam naman po natin na madalas ng mga kalalakihan ay sumasangguni sa kanilang mga barkada at kaibigan. So kung mabigyan lamang ng tamang impormasyon itong mga kaibigan nila, baka mas mahikayat po sila. So, sir, ano po yung mga konkretong serbisyo o information campaigns ng CPD bukod po dun sa katropa, lalo na mas maaabot pa ang mga kalalakihan sa mga usaping family planning? Actually, hindi lang family planning may mga lalaki na parang in denial sila pag may sakit sila. Okay lang ako, parang feeling nila macho sila, hindi sila nagkakasakit. So, ano po ba yung konkretong serbisyo o plano ng campaign na ito? Opo, totoo po yan. In general, yung health-seeking behavior ng mga lalakihan, yung tinutumpok din po natin dito. In addition to sa mga gender issues po na nagiging kapahagi po yung mga kalalakihan doon. So ang primary campaign po natin actually ay katuwang po natin mga local government units. Ginagawa po natin integral part of the health services na binibigay po sa mga local government, yung serbisyo para sa mga kalalakihan. Meron po tayong mga targeted approach naman po sa mga kalalakihan. Katuwang po yung mga asosasyon and organization na binubuo ng kakaramihan ay mga lalaki, like yung mga TODA, yung MOX, mga association ng mga farmers, ng mga co-ops, even mga PNP and mga military associations and other associations na dominante ng mga kalalakihan. Doon po tayo nakikipagkatuwang sa kanila. Isang malakihang proyekto po actually ng CPD is yung paghikayat ng lahat ng ahensya ng gobyerno na may pasok sa HR program nila bilang isang God-related activity, yung katropa sa mga una dito yung mga government agencies and even sa mga private companies. So yun po yung mga konkretong ginagawa po natin sa kasalukuyan. Okay. Director, para may idea lang yung ating mga kababayan na ito, no scalpel vasectomy, nasa magkano po kayang ganitong procedure? Actually, libre po yan. Kasama po yan sa PhilHealth benefits na pwedeng ma-avail po ng ating mga kababayan na may enrolled dun sa PhilHealth. At syempre po, may mga katuwang din po tayo ng mga private sector, katulad ng DKT. And may referral din po sa mga rural health units. So, base po sa kung ito po ay i-avail actually dun sa pamahalaan sa gobyerno, ito po ay libre at walang bayad.
Yun, yung sinasabi ko dito ngayon sa studio, sir, libre. Sinasabi ko dito sa mga cameraman. Kasi syempre, if you care about your wife din at yung kanilang health, pangangalagaan nyo. Kasi syempre, kaming mga babae, katawan namin yung nagdadala ng bata eh, di ba? So, kung nagkikare kayo para sa amin, alam nyo na, libre naman daw. May hugot ako. Anyway, sir, sige po. Oo nga po eh. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kalalakihan na nakatutok sa atin ngayon. Opo, so lahat po ng mga kalalakihan, no, yung tinatawag nating mga katropa, no, bilang sabi nga natin, haligi ng tahanan. Yung pagiging haligi ng tahanan natin ay hindi lamang po patungkol sa kakayahan natin mabigay yung financial na obligasyon o responsibilidad natin sa ating anak, but yung kabuuang pangangalaga sa kanilang kalusugan, sa kanilang kalagayan, at kakayahan po natin mabigyan sila ng maginhawang buhay. So makiisa po tayo sa mga programa ng gobyerno at siguraduhin po natin na tayo bilang kalalakihan, bilang ama, ay may taguyod po natin ang maginhawa ang ating pamilya. At katuwang niyo po ang CPD sa adhikain pong ito. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Lolito R. Tacordon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, sir.